Lacto-Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto-Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto-Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto-Papi kitang tanan. Mag-Lacto-Papi. Lacto-Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto-Papi, palit na. Lacto-Papi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto-Papi, tambal nga pagkaan nito. Basta okay, di ba? Wow. O kini man nalimod pa, inakanunaya. Lacto-Papi, mapaitim na. Lacto-Papi, kanunaya. Lacto-Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto-Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto-Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto-Papi, hindi ka nunaya. Lacto-Papi, taluwas. Sige na. Lacto-Papi, ka-happy. Mag-Lacto-Papi, papi, mag-Lacto-Papi, papi. Mag-Lacto-Papi. Mag-Lacto-Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, untop 9:00. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan mga kabantay, maayong adlaw. Welcome sa atong tulumanon Newsline. Mo ni ang Thursday episode sa atong programa sa mga labas nga balita, komentaryo, guban pa nga kabahin so sa ka-radio magazine program. Kining inyong alagad, inyong higala sa kanginan ug inyong kabantay June Carillo, makiguban kaninyo hangtod sa alas 10 o sa kaoras ning atong tulumanon dinhi sa Bantay Radio Cebu. Sa Facebook Live ug ingon man madungog sa DYAJ dito sa lungsod sa Sambuan. Unahon na itong hisgot, nagsige man monitor ni kahimtang sa panahon, puwerte ng inita din sa Kabisayan o sa Mindanao. Dito sa Manila, bago lang sila nga nakapahuway sa grabing mga pag-uwan. Atong Lunes, perting kusugas uwan, ya nagbabaha, doon ay mga lunop, niya hangtod pagka-Martes, niya gahapong adlaw, Merkules. Karon, medyo ni hulpa na o kanang ni kutat na ang baha o mga lunop dito sa ilang kasapaan o ilang mga karsada dito, pero matag karon og unya na gyapoy hulga sa pagpanagom ug posible nga pagbundak sa uwan dito na sa Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon.
apan sa Kabisayan ug Mindanao nagantos na mi diri sa puwerte ng inita. Alimuot kaayo, taas kayo ang heat index, unya init na. Nganong lain-lain ang kahimtang sa panahon sa Mindanao ug Visayas kaysa kahimtang sa panahon dito sa Luzon. Kini gumikan gihapon sa southwest monsoon, hanging habagat. Tungod kay ang habagat, tuan na magrumbo dito sa Luzon. Ang habagat maunay muhuyop sa mga panganod, sa mga dagom, unya ug asan dapita huy pa adto dito mubundak ang uwan. Maay gani kay dinhi sa Kabisayan pipila ka semana, mga 3 ka semana na nga wa na mag-uwan, pero pangandoy lang una kay kuyawan sa tasbaha, pandili lang unta pud palabihan ang kainit. Grabe na kainit, unya igang pagyod, kanang alimuot ba? Bisan pag naatasod sa building, bation gihapon nato ang alimuot. Gumikan kay murag wa na sa lipod yun nga dagom ang adlaw mo diretso na dinhi sa yuta. So mo na more or less ang kahimtang Visayas ug Mindanao init, dito sa Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon gihulga sila og mga pagpanag-om ug mga pag-uwan. Mo nay unahon ginato matag higayon nga mag programa ta dinhi aron nga magiyahan ang atong mga viewers, ang atong mga tigpaminaw. Kung manglakaw man gani sila ron, doon na sila importante kaayong tuyo, gawa sa ilahang mga Pinoyanan, magdaba silag payong, magdaba silag kao o jacket, dinhi, dili na necessary diri sa Sugbo, sa Visayas, kay puwerte ng inita. Sa Manila, hinoon tingali, uguban pangbahin sa Luzon. O gani gitambagan ang mga tao dito nga dili kaayo katong mga motorista ba, gitambagan nga dili kaayo moagi ni adtong mga notorious na kay mga lugar nga kung mag-uwan dali kaayo nga mutubo ang tubig kay ma-overwhelm, dili na makaato ang ilang mga imburnal sa pagpaagas o pagpaagi sa tubig paingon sa dagat. So muna ang pasiuna nga kasayuran nga akong gipambitan ninyo dinhi sa atong tulumanon. Ang balita nga akong tukion karon mao ning recantation, kining pag-atras ni kanhi Marine Master Sergeant Orly Gutesa sa iyahang pamahayag at tubangan sa Senate Blue Ribbon Committee kaniadto nga nitabang siya og hakot sa mga minalita nga kwarta gikan sa Pinoy-ana ni Zaldico, unya ang iyang gipanghatdan apil na si kanhi Speaker Martin Romualdez. Karon ang dakong balita mao nga niingon siya dili to tinuod ang iyang gisulti og fabricated na to nila ni Senador Rodante Marcoleta ug ni kanhi Congressman Mike Defensor. Nga karon puros naa sa bilangguan kay nagatubang og kaso. Matod pa nga gitanyagan siya og pabor, kwarta, naguban pang pabor para sa iyang pamilya, mutong napugos na lang siya og testify og bakak at tubangan sa Senate Blue Ribbon Committee tungod kay doon na preparado daan nga affidavit. Kaniadto pa lang, sa una pa lang pagpamahayag ni Gutesa, daghan na ang nagduda sa iyang credibility. Karon nga ni-recant na po siya, lain na po, nibalitok na po siya sa iyahang komentaryo o sa iyahang pamahayag, ni samot kadaghan ang dili na mutuo niya. So, unsaon taman ni pag-treat si Orly Gutesa. Pabuta padayonon ko ni sa pagtuki sa atong tulumanon apan sa dili pa ato nang buhian ning unang hutong sa mga pahinomdom. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle kay nganong nigawas ang bato. Matud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto.
regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal, and I just used Lacto Puffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong inom mo jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lacto Puffy mo siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit na iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lacto Puffy. Religiously gid na nagainom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto,
o protektado. Lacto Papi, sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Pafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Pafi, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Pafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Newsline. Padayon to sa atong tulumanon Newsline din sa Bantay Radio, Cebu. Atong gisgutan pag pasiuna ganiha, may tungod sa pag-recant ni kanhi Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Ang balita nag-ingon nga si Gutesa mi atras sa iyahang previous nga testimony ug ni-admit siya nga katong iyang testimony sa Senate Blue Ribbon Committee kaniadto ningon siya nga nagkarga siya o apil siya sa naghakot og mga minalita ginganlan ganito niyag basura mo nang napagya na naron nga nakadawat kag maleta kay buti pasabot dagkong maleta nga puno sa mga kwarta mao ni ang nahimutang sa testimony ni Sergeant Gutesa kaniadto apan doon na siya bagong affidavit nga gipirmahan ni inilang pipila ka adlaw milabay. Usa ka sworn affidavit dated August 13, 2026. Kanus gi-retract o gibakwi ni Gutesa ang iyang unang pamahayag nga iyahang gibuhian dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Matod pa niya, dunay nag-coach niya nga mauto isulti at tubangan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang iyahang claim sila si Senador Rodante Marcoleta o kanhi Congressman Mike Defensor ni pressure niya unya ni kumbinser niya nga mubuhat og mga akusasyon batok ni Romualdez. Giingon ni Gutesa sa iyahang affidavit sa pag-recant o kini pag-atras na, pagbakwi na sa iyahang unang affidavit nga iyang basahon ni uyon siyang basahon niya ang preparado na daan nila ni Marcoleta o ni Defensor nga affidavit para niya, doon na script daan, niya na hadlok po siya, doon na pagigisaad nga mga nindot kaayo para sa pagtabang niya o siyang pamilya, sama pananglitan sa kwarta, tabang sa scholarship alang sa iyang mga bata, motong napugos siya sa luwat og testimony sa mga pamasangil, batok atong iyang gipanghinganlan. Usana ni ini, mao si kanhi Speaker Martin Romualdez. Ang original claims niya dito nga nitabang lagi siya kauban sa lain pang mga sinaligan ni kanhi Congressman Zaldico. Nagatod sila og minalita nga kwarta, minilyon ka pesos o kapid-an ka milyon ka pesos ngadto sa Pinoy-anan ni kanhi Speaker Martin Romualdez. O kadaghan to nila buhata. O sa kasimana, mga katulo, nga maghatod sila kwarta. Hinoon, kaniadto pa nga ang response o tubag ni kanhi Speaker Martin Romualdez mao ang pagpanghimakak. Ningon siya, dili na tinuod. Dili na tinuod og tumo-tumo na nga mga akusasyon ni Sergeant Orly Gutesa. Og tuod man, niadtong Senate Blue Ribbon Committee hearing, sa diyang ni-testify si Gutesa o nagisukit-sukit siya sa mga sakop sa Senate Blue Ribbon Committee, dihay mga higayon nga maglisod siya tubag. Maglisod siya hinumdum sa unsay iyang gibuhian dito sa iyang written affidavit. Si Marcoleta og si Defensor sa ilang bahin, miingon nga kinis Gutesa ni sulti lang ni ini karon tungod kay gi-pressure pud siya sa administrasyon. Dunay nagpadayon nga investigasyon sa Office of the Ombudsman, ingon man sa Department of Justice nga nag-review sa impact unsay
kusog o unsay importansya niining pag-retract ni Gutesa. Unya, sa ako na laging giingon nga ni atong una niya nga pagpamahayag at tubangan sa Senate Blue Ribbon Committee nga ang iyang testimony against pa o kontra pa ni Speaker Martin Romualdez ug sa uban pa nga iyang gihinganlan nga mo'y naa sa nakadawat og mga minalitang kwarta nga ilang gihatod isip mga sinaligan ni Zaldico. Ang testimony ni Gutesa ni adto giisip nga dili na kaayo credible. Nakaron nga iya na putong gibakwi ningon siya dili bitaw to tinuod, napugos lang ko adto kay gi-pressure ko nilang Marcoleta o ni Defensor. Nisamot na gyud nga dili tinuod. Mao ni ang resulta basta mamakaka. Pero doon naman unta tay balaod kanang kuan, kanang perjury. Nag-criminalize ba? Nagsilot sa false swearing o false testimony kay kanang mamahayag at tubangan sa husgado o atubangan sa Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Mao bitaw na nga muisa sila sa ilang kamot unya i-swear in sila. Manumpa sila nga ang ilang gisulti is the truth and nothing but the truth unya so help me God. Saksihon pang Ginoo nga Ginoo, saksi ang Ginoo tinuod niya akong gisulti. Apan karon sayo na lang kaing i-retract unya. Wa ba di ay kaso nga kriminal nga tubangon ang usa ka tawo nga mamakak at tubangan sa husgado. Ilabi na nga sworn statement ang iyahang gipamahayag. Mao ni nga murag ug maghuna-huna ta ba? Ug mabuot ang lungsuranon maghuna-huna ta unsan man ning atong nasod mura man og have we gone to the dogs? Mura bag duwa-duwa na lang ning ato ang gobyerno, ang atong sistema sa hustisya nga mahimo na lang mubuhat og mga kasalanan nga kaniadto likayan gyud unta sa mga tao. Maglikay gyud ang tao sa perjury, pagpamakak. Doon na tingali pipila, apan murisgo sila. Unya og masakpan, bugat nga silot ang ilang atubangon. Apan karon nganong yano-yanuho naman lag pamakak ang mga testimony. Yano-yanuho na lag fabricate ang mga narrative, mga istorya, pagpasangil og mga tao. Unya, wa ray penalty nga atong nakita sa mga guilty niining paglapas sa balaod may tungod sa perjury. Unsa kay inyong tan-aw? Nganong naingon ini ang atong nasod sa Pilipinas? So bang nasod dili ni mahimo. Bugat kayo ang silot nga matagamtam sa tao nga makahimog kasaypanan nga sama niini. Apan dinhi sa ato ron murag wa na lang masiluti. Atong bantayan unsay dangatan ining Orly Gutesa. Unsay silot kun namakak siya ni atong una, unsay garantiya nga wa na sad siya mamakak karon nining lain na pud niyang testimony. Although contrasting ug conflicting na ning iyahang mga testimonies sa duha ka lain-laing mga higayon. Mupadayon ang atong tulumanon human ning laing mga pahinumdom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit
24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy Food Supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini dunang kini gitawag og selenium.
usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure ug mapaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kung pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon kay galaan. Atong tagna karon alas 9:30 na. Dini sa atong Thursday episode, Thursday edition sa programang Newsline sa Bantay Radio Cebu. Ubaning inyong higala, inyong kabantay, June Carillo. Kining tanan nga mga nanghitabo sa atong nasod, akong gitanaw ba? Mura magsamok naman kayo, Las Orly Gutesa, pataka lang siya og pamahayag, mga tumo-tumo niya, waray na hitabo niya, karon i-recant na po siya, kanang iyahanas ang gibakwa ang iya mga pamahayag na pag ginag-ung-o nga impeachment ni Vice President Sara Duterte, unya ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, gipasanginlan nga hilabihan ka korap tungod ni adtong mga insertion, mga allocation sa budget ni adtong tuig 2025, amiyaging tuig. Unya, nabahin pag-ayo ang katawhan. Magtanaw ko sa mga posts sa social media, maminaw ko sa mga komentaryo o mga artikulo sa nagkalain-lain nga mga bloggers, mga vloggers, ingon man mga komentarista sa radyo o maglilindog sa mga newspaper, napahin yun mga tao. Dunay mga mulaban ni VP Sara, mulaban sa mga Duterte, mulaban sa miaging administrasyon siya nga mahan nga si Presidente Digong Duterte. Unya, doon na say musaway. Musaway nila nga nakahimo sila og mga dili maayo sa atong katilingban. Sa ato pa, masig kahabig sa duha ka nagkaatbang nga mga kampong politikanhon, kining kampo sa mga Duterte o kampo sa ni Presidente BBM, poros man ni sila composed sa nagkalain-lain san nga gagmay nga mga partidong politikanhon. Kaning administrasyon ni BBM, kuan man kanang coalition man ni sa nagkalain-lain san nga mga partido, dili man usaray partido anang mga congressman. Nitipo na lang sila sa presidente, nakig-alyado na lang sila sa administrasyon kay para dili sila maglisod. Mahamugaway sila kay party in power man ang partido ni BBM. Sa laing bahin, kining sa oposisyon, kining ilaha sa mga Duterte, dili pod kay usara ka partido ni daghan sad nga mga partidong ginagmay nga nagkoalisyon ug tuwa sila mupusta, tuwa sila makig-alyado
sa mga Duterte. Ang ako yung tanaw nga usa sa nakaingon nga nagkaguliyang gitag maayo niya daghan ng mga balaod nga supakon nga kaniadto dili gid unta na supakon sa mga tao. Usa sa nakadaot kadto nagsugod na ang multi-party system. Unsa man ning multi-party system? Kung kahinumduman kini kung atong gobyerno sa Pilipinas, demokrasya, murag ato ning gisunod-sunod, gi-pattern after sa panggobyerno sa Amerika. Kabantay ba mong Amerika daghan bag partido duhara? Republicans ug Democrats. Kaniadto sad sawa pa ang multi-political party system dinis atua. Nasyonalista ug liberal duharay partido. Mao na nga bisag kinsang partido ang makapadaog og presidente. Let's say for example, ang nasyonalista kaniadto makapadaog. Lig-on gihapon ang oposisyon bisag napildi, lig-on gihapon ang liberal kay partido man sila. Usa man sila ka partido nga magtinabangay karon gagmay nga mga bisan dinhi sa Sugbo dunay lain-laing partido diha lang sa City Hall naay mga konsehal diha naay sakop sa partido nga iya ni Tami Osmeña, BOPK. Naay sakop sa partido nga iya ni Mike Rama. Naay sakop sa partido nga iya ni kanhi Mayor Edgardo Labella. Naay sakop sa partido nga kanhi iya ni Raymond Garcia. So gagmay nga partido bisan diha sa nagkalain-lain nga mga lungsod o component cities. Daghang lain-laing partido. Unya, ang diferensya ni mga higala mao nga ang party in power under niining maong sistema. Ang presidente doon nag-iiyahang bonus inigdaog. Unsa na nga bonus? Doon na siya'y support sa daghan nga mga partido nga makigkoalisyon kaniya. Tungod kay dili gustong makigkontra. Mao na nga kung inyong tanawon ang mga congressman nga gikan sa nagkalain-laing partido nakig-alyado sa administrasyon. Mga senador lain-lain sa silang partido pero kadaghanan nila nasa administrasyon. Ang presidente bisan og dili na openly niya ang kunon, ang presidente makabuot kung kinsay mangulo sa usa ka co-equal branch sama sa Senado o Kongreso. Ug mo ni tubag sa pangutana ngano nga lisod karong panahon na ang pag-impeach sa presidente. Kay ang impeachment anha man magsugod sa Kongreso, sa House of Representatives. So mo to ang resulta, dili lang ta mo ingon nga gitikas na sa mga congressman. Hapit man magdungan nga gifailan, dunay ni file og impeachment batok ni BBM og ni Vice President Sara Duterte. Pero ang kang BBM na dismiss, wa kaabot og Senado, wa kaabot og formal nga trial sa impeachment tribunal, ang kang Sara Duterte ni abot gyud. Posibleng moingon sila tungod na sa ebidensya. Wa day ebidensya against ni BBM ni adtong kiha nga impeachment batok niya. Ambot lang. Kay niingon man ang mga congressman, ang House Justice Committee niingon, sufficient in form but not sufficient in substance and therefore, dili na ta mo padayon sa pagtuki ini. Mahimong mo file mong impeachment apan sa sunod na pong tuig kay doon na may 1-year bar rule. Mauna na'y advantage kung presidente ka. Ug dili si BBM Ray nakapahimos nining maong bintaha. Tanang mga presidente before niya nakapahimos ana. Kadto des presidente Digong. Doon na bagoy mo kontra. Hapit tanan nga mga partido nga gagmay-gagmay tibuok Pilipinas. Muingon nga, Mr. President, Tatay Digong, anha may makig-alyado nimo. Bisan even before Tatay Digong, kadtong administrasyon ni Noynoy Aquino. Ang administrasyon ni Noynoy Aquino, dili man to bagsik Noynoy.
Pero daghan kaayong mga partidong gagmay kang kansang mga sakop makig-alyado sa naglingkod nga presidente. Bisan pa kaniadto even before ni BBM, si Presidente Rodrigo Duterte, si Noynoy Aquino, before ni Noynoy si Gloria Macapagal Arroyo, naabagoy makigkontrang Gloria Macapagal Arroyo sa una. Ni Erap, naabagod. Tungod na kay multi-political party ta. Kung ibalik pa sa unang nasyonalista o liberal, dili ka ang liberal, mapildi, dili na mutipon sa nasyonalista. Gawas lang sa pipila. O ang liberal mo'y nakapadaog og presidente, tuas malakanyang liberal party, ang nakapadaog niya, ang nasyonalista not necessarily nga mukuyog. Kay lig-on sad gihapon sila, daghan sad silang mga sakop. Wa pa'y siguro sunod eleksyon, makabawi na sad sila. Padayonon ko ni, unsay importansya, ug unsay mga disadvantages niining atong gisunod karon nga multi-political party system. Apan sa dili pa laing mga pahinumdom. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Saan? Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho. Iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinatig komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Ensumo Plus, organic ka pangpatay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapaspas sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohunong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanong tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanong, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica-Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica-Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana. Makatabang pa jud ni og pagpahimsog sa inyong mga tanom. Ang Antica-Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit. Sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica-Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic nga produkto gagi-aprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic nga produkto.
Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa antika organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa antika organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa antika organic non-toxic fungicide and bactericide. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon ning nahibiling pipila ka gutlo atong padayon tong akong gihisgutan kaganiha. So wa pa ta mag-commercial break nga para nako ha. Ako alang ni, mahimong lain ang inyong opinion pero murag dili maayo nga magpadayon ta ning multi-party political system. Multi-political party system. Lain-laing partido pero way klarong prinsipyo nga gibarugan. Unsa may prinsipyo magtukod lang dunay politiko diha nga medyo may kwartang kamay. Manawag siya mga amigo nga tukod tag atong partido. Apan kanang partido ha way klarong prinsipyo nga gibarugan. Way prinsipyo alang sa katarong ug pag-alagad sa mga tao. Mao na nga inig daog na o nagkinsay kusgan dito panalitan kinsay gobernador tipon lang minimo gob. Total mubiya lang sad minimo niya og murag luya na ka. Ingon ana kaway prinsipyo ang nahitabo ron sa pagtukod og mga gagmay-gagmay nga mga political parties. May tag mo balik to sa unang duha lang. Sa Amerika bitaw Republicans ug Democrats. Na ako gining research unsa man gi mga ills, unsay mga ngilad sa usa ka multi-political party system. Sistema din daghan nga partidong politikal nag-ilog sa mga posisyon o nagsilbi isip mga kapilian sa butante. At first glance o sa unang tanaw, maayong paminahon nga daghan hinuon tag partidong kapilian. Mas daghan ang kapilian sa katawhan, mas daghan ang kandidato nga mahimong pilian nato. Daghan usab ang oportunidad og dunay lain-laing mga ideology o programa, lain nga mga vision o pagtan-aw sa pagdumala sa atong nasod. Apan ang pangutana, ang daghan nga mga political parties ba kanunay makapalig-on sa atong demokrasya? Mahimong usab kini nga hinungdan sa pagkabahin-bahin, kagubot ug politika. Mao na ni, nahitabo na to. Ug pagpalambo sa kanang gitawag sa in English og political opportunism. Mga kabantay, dili nato ikalimod nga ang usa ka multi-party system dunay iyang mga bintaha. Advantages. Apan kon ang partido way lig-ong ideology. Mao na ni akong giingon. Way ideolohiya o way prinsipyo. Klarong programa. Ang daghang partido mahimong dili na simbolo sa diversity, sa demokrasya kundi mahimo ning kahimanan sa personal o dynastic nga mga intereses. Ang mga political dynasties mo'y mabulahan niini. Daghang partido mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin nato nga mga butante. Magkakontra-kontra ang mga suod nga higala. Gani mga sakop sa pamilya, amahan ug anak, mga igsuon, lain-laing partido. Kaya naaman, available man ang daghan nga lain-laing mga political parties. Apan, wa lagi gibarugan nga ideolohiya, way gibarugan nga tinarong nga prinsipyo. Kung daghan kaing partido o kandidato, ang boto sa katawhan mahimong mabahin-bahin. Usahay ang usa ka kandidato mahimong mudaog dili tungod kay siya dunay lig-on nga suporta gikan sa kadaghanan kundi tungod kay daghan ang mga kandidato nga nagbahin-bahin sa boto. Pananglitan, 5, 6
ulabaw pan ining gidaghanon ang kandidato nga magkumpetensya sa usa ka posisyon. Posibleng mudaog ang makakuha lamang gamay, dili majority, dili mao'y gipili sa labing daghan, apan kay siya may kinadaghanan kay nabahin man nga sa lain-lain nga partido ang uban. Mao na nga makapili tag minority mayor, minority governor, minority president. Kini mahimo nga magda og pangutana. Ang nakadaog ba mao gyud ang kandidato nga gusto sa mayoriya sa mga butante o siya lay nakakuha sa kinadaghanan nga bahin sa nabahin-bahin nga mga boto. Ang multi-party system mahimong magpalambo sa political opportunism. Kanang magpahimusta sa pamulitika. Ang political party o sa unta ka organisasyon nga dunay prinsipyo, ideolohiya o long-term nga mga programa alang sa kaayuhan sa yanong katawhan. Apan sa atong nasod, ang realidad, ang political party mahimo siyang sakyanan paingon sa pagkagamhanan kaayo. Nga hapit gani di na gustong maibot gikan sa iyang gilingkuran nga pwesto. Kung usa ka politiko makakita og mas dako ang iyang kahigayunan nga mudaog kung adto siya mo pasakop sa laing partido, mag-political butterfly dayon siya. Wa na may naghisgot og political turncoatism karon. Sa una, sa lawayo na, kanang balimbing ka. Kanang di akadiring partiduha, unya mo kalit lang kag balitok nga spikas. Kitanaw ni mo murag pabor man to dito. Ang akong political career makapabor man kung adto ko dito. Maong dunay mga pangutana gikan sa mga yanong lungsuranon. Hain man ang prinsipyo. Hain man ang ideology. Asa man ang loyalty sa partido o sa programa alang sa kalambuan sa mga tao. Kung ang partidong politikanon mahimong mausab, depende kung kinsa ang makahatag og mas dako nga kahigayunan sa pagdaog sa politika, mahimong dili na bahin sa prinsipyo kung dili bahin na sa survival, political survival o personal nga interest. Laing katarungan, ang daghang partido mahimong makapalig-on sa political personality politics. Imbes nga atong hisgutan ang mga plataporma o policy, usahay ang atensyon sa eleksyon, tuwa na mag-focus sa personality sa kandidato. Dili sa partido, dili sa iyang political party ideology o sa gibarugan niya nga mga prinsipyo. Adto na ipunting sa personal, kinsay sikat. Bonang mga artista, bisan og way ayo, dili ka mao, makadaog. Kay sikat man. Kinsay dato. Daghan kayo ron nga mga manaog lang kay dato, lupigo nila ang takos unta kaayo, ligdong kaayo, apan pobre. Kaklaro ana. Kinsa ang kusog sa social media? Aha, kadtong kusog sa social media, daghag views, famous, popular, dako tong kay gayon nang mudaog. Dili tungod kay sakop siya og partido nga nagbarog og lig-on nga prinsipyo. Kinsa ang dunay political dynasty? Makapaborsad. Mao bitaw ng ang konstitusyon nato 1987 pa ni mag-40 ka tuig na ang atong batakang balaod. The fundamental law of our land. Mao na ang atong 1987 Constitution. Nagbuot na nga idili ang political dynasty. Apan wa pa may balaod. Kinahanglang himuan pa man nagbalaod nga magdili sa political dynasty. Karon kunuhay murag naghinay-hinay na sila og panday og balaod apan gilalis-lalisan pa na sila nila og asa man kutob nga degree of consanguinity or affinity ang atong idili. Magsuon, amahan ug anak dili kinahanglan o kinahanglan nga dili na sila magdungan sa pwesto pagpapili. Apan ang igagaw mahimo. Why intention ang atong mga gamhanan, atong mga ilado nga mga magbabalaod nga maghimog balaod. Kay sama lagi sa akong giingon na sa una, pariharag kung mubutar sila o maghimo sila balaod nga
magdili sa political dynasty. Sama rag ni punit silang bato nga ilang ihapak sa ilang ulo. Mura sila og nagunay silang kaugalingon. Kay gusto sila nga ang amahan, congressman, ang anak, gobernador, ang igsuon, ang asawa, board member, political dynasty. Mura bag ila na lang pamilya tanan. Mahitabo na o nahitabo na dugay ng panahon tungod nga ni ata sa multi-party system. Dali ra kay ta makatukod og political party, dali ra kay mabungkag ug malaos ang usa ka sikat unta nga political party tungod kay why prinsipyo, why ideolohiya alang sa katarong ug tinud-anay nga pag-alagad sa mga tao nga gibarugan. Taas pa unta ni pero apiki na tas panahon. Daghan na lang kayong salamat sa inyong pag-uban ako isip mga viewers ug tigpaminaw nining atong tulumanon karon the Thursday episode of the program Newsline. Sangan sa atong mga sponsors, Lacto Puffy ug Asil Laboratories. Sangan sa akong mga technical partners, Kinon Siniza, Patrick Jagsay ug Sunny Boy Sanchez. Dito sa DYAJ-FM sa Sambuan, si Alan Rosete. Ako si Jun Carillo. Hangtod sa sunod higayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.